Liz Ken, di ba? Or Hope Ken, Hope Ken. Liza Soberano and Enrique Hill kasi nga nag-end na ang shooting ng I Am Not Big Bird na nag-shooting sa Thailand, tapos nandito sa Philippines, dyan sa Marikina. Di ba may nakapagbalita sa amin na nandiyan sila, sana hindi napunta kasi ang ulan-ulan lately, grabe, halos hindi mo umaga uulan, tanghali uulan, gabi, wala ka no. Kaya ingat-ingat po ang mga nanonood ng Unbettable Channel, especially dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan ang panahon natin na hindi natin malaman kung anong emote. Anong emote? Pero ang emote ni Enrique na kinatuwa natin kasi doon sa during the anniversary ng Vogue, ito yung isang kilalang magazine dito sa bansa at alam mo yun, may maraming celebrities na nagkasama-sama, kanya-kanyang drama, kanya-kanyang paandar sa mga kasuotan. Of course, namukadkad at talagang nagpakita nandoon pa rin ang sobrang kagandahan ng isang Liza Soberano, kasama niya sina Vice Ganda, Ann Curtis, si Pia Wurzbach at marami pang iba. Tapos ilan sa mga pictures na pinost niya, ni-like. May emoji na like si na love itong si Ken, na syempre kinakilig ng sambayanang Liz Ken. Diba? So, yun nga, again, sabi nga natin, hindi naman tayo magyayabang kasi for the longest time, ang lahat ng binabalita natin dito tungkol sa Liz Ken, kay Enrique, kay Liza, talaga namang bilang pagsuporta sa kanilang mga ginagawa. Kasi, again, base na rin sa mga nakakausap naming malalapit sa kanila, dahil na rin sa respeto din namin ng mga common friends namin na naniniwala din sa kanila, alam nila, yung pagdistansya muna nila sa kanilang mga respective careers, gusto nila yung goal muna nila ang abutin nila, and yet hindi naman nasasagasaan ang kanilang relasyon. Yun ang pinaniniwalaan, yung paniwalaan natin. Kasi yun ang mga ganong chika. Kasi, di ba? Si Enrique, masaya sa kanyang career, ang dami niyang endorsements, may meeting siya, mayroong pinadalang isang kaibigan sa akin na picture na yung si Ranvel Rufino na kanyang manager or tumatayo niyang manager, talagang ang dami-daming mga naka-line up, di ba, mula sa mga gadget, appliances, telecommunication, rarampa ang isang Enrique Hill at katatapos nga lang niya ng movie. Tapos di ba may binalita tayo dito sa mga nakaraan na may sarili siyang production outfit na nakikipag-collab sa mga shows, and isa nga dito sa manaibalita natin na very soon, malay natin kung magkaroon ng yun yung kanyang yung concert niya, di ba? Maraming mga possibilities. Minarinig nga ako na nakikipag-usap o nakikipag-deal din sa SB19 itong grupo ni Ken, para siguro mag-collab din sila in the near future bilang busy pa rin naman ng SB19 na talaga namang hinahangaan din natin. And of course, although hindi pa posible yung balik-tambalan siguro nila ni Liza, but still alam natin sa mga post nila, sa mga pagpaparamdam, at recently lang sa naging panayam ng ABS-CBN News at kaibigan nating si MJ Felipe, sinabi talaga ni Liza na hindi ko na kailangang ulitin dito yung pagpapakilig na sinabi niya na yes, we're still dating, di ba? Vindicated na naman ang Unbettable Channel. Kasi binalita natin dito na bago lumipad papuntang Thailand si Ken, nagkita sila ni Enrique at ni Liza, nakita si Enrique at saka si Liza, nag-usap-usap, ganyan-ganyan, kahit may mga kasama sila mga common friends. So, wag na natin bigyan ng kung anong mga nega-nega yun. Kasi, sabi nga namin, may mga kaibigan po kami na nagbibigay ng ganito mga impormasyon, ng ganito mga data, na alam natin na hindi na kailangan lagyan pa ng mali siya. And yes, kinumpirma ni Liza na pumunta siya sa Ateneo, nag-sit-in pala siya sa film class ng kanyang mga paboritong direktor na sina Dan Villegas at saka yung jowa niyang direktor na nagtuturo pala sila sa Ateneo, at dahil na siguro na-enjoy ni Liza yung pag-sit-in niya, gusto niyang ituloy yung bigyan ng panahon ang pag-aaral ng film. At anong masama doon, di ba? Ginagawa mo, mga pictorial mo, mga magazine covers, at yung sinasabi nating anong tawag dito? Yung niya sa Frankenstein, di ba? So ano lang yun? Anong tawag natin dito? Dato tala. Uy, nasaan ako? Anong tawag natin dito? Yun!
si Liza, yun nga na nagsalita na nga rin dahil sa kanilang kamakailan nga si James Reid ay gumanon din na nagbigay na rin sila ng pahayag. Siguro talaga perfect and proper timing lang. Kasi hindi mo naman talaga sila inelevate na nila o nilevel up na nila yung mga sarili nila na ang ganito mga issue, unlike before na pag nasa studio ka at pinamamahalaan ka, pinapatakbo ang karir mo, with all due respect again, masasagasaan natin yung mga naging mga nag-handle ng karir nila before. Ang uso kasi before, nung hindi pa gaanong katindi ang komunikasyon using social media, agad silang sasagot sa mga issue. Pag may intriga, sagot agad. Iskandalo, sagot agad. This time siguro na pag-aaralan o may mga nag-a-advise sa mga artistang ito, mga celebrities na hinahangaan natin na one problem at a time, one issue at a time. Nagtitake time sila para mas masuri, tapos hindi lumalabas sa bibig nila yung mga ayaw nating marinig o yung mga ayaw natin na pag-usapan pa siguro. Mga ganon. And kami dito sa Unbearable Channel nakikisa sa ganyang sistema kasi respeto yan respeto sa at kung paano din natin pinapractice supposedly kasi mga communicators tayo rito, kung paano natin na dapat sinisystematize yung pagbibigay natin ng mensahe sa ating captive or target audience at kung paano nagre-respond itong audience natin. So siguro ganun kasimpleng analogy, pero tinatry na i-perfect kasi nga ang involved dito hindi lang yung traditional media kundi yung social media na lahat na lang ng tao nagba-vlog, nagpo-podcast, nag-opinion, nagbabash, etc. etc. So, may mga bagay tayong, alam mo yon na binabalanse din. So, pag may issue, makatotohanan ng issue, may legal issue, may mga technical issue, iyon ang pinag-aaralan nila kung kailan sila sasagot or hindi. But still, bilang kami, mga Liscan fans or what, patuloy kaming naniniwala na they are very much on. So, and binibigyan lang siguro nila ng mga panahon ang mga sarili nila para individually, sabi nga natin, individually makita nila kasi hindi pa nga natin nakikita si Ken na nagsusolo di ba? Hindi pa rin natin nasasaksihan ng mga proyekto ni Liza na solo din siya. So give it to them. They deserve it. Yun lang. Ako po ang inyong lingkod. Sana i-deserve nyo rin po ako. Papa Ambet Dabus. Nagpapasalamat mga subscribers ko po. Thank you po. Unti-unti dumadami tayo dito sa ating channel at naniniwala po ako sa inyo na naniniwala din po kayo sa akin. Ganun lang yun, no? I love you.